Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Transporter. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento kay Frank, isang dating sundalo ng Special Operation at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang driver. Isa din siyang mahusay na hitman. Nakatira si Frank sa Southern France, at may palayaw na The Transporter, na binase sa kanyang propesyon. Sa mga oras na iyon, naghahanda na si Frank na gawin ang kanyang tungkulin upang maihatid ang tatlong lalaki mula sa isang pribadong bangko patungo sa isang lugar ayon sa napagkasunduang kontrata. Lumalabas na ang mga kliyenteng kumuha kay Frank bilang driver ay mga holdupper pala ng bangko. Tila hindi naman dito nabahala si Frank, dahil gagawin lang niya ang kanyang tungkulin at tatanggap ng bayad ayon sa napagkasunduan. Mahigpit na sinusunod ni Frank ang tatlong rules sa kanyang trabaho. Ang una ay huwag magpalit ng mga deal, o napagkasunduang usapan. Pangalawa, huwag magtanong ng mga pangalan, at ang panghuli, huwag magbubukas ng mga package. Dahil apat ang mga magnanakaw sa bangko, malinaw na ito'y labag sa kasunduan dahil sinabihan si Frank na 3 tao lamang ang kanyang isasakay. Tumanggi si Frank na ibigay ang kanyang serbisyo bilang driver nila. Pagkatapos ay tinutukan ng baril ng pinuno ng mga tulisan si Frank, at pinagbantaan siya nito. Ngunit nanatiling kalmado ito at matigas na sinusunod niya ang kontrata na kanilang napagkasunduan. Ipinaliwanag ni Frank na ang labis na timbang sa kanyang sasakyan ay makakaapekto sa kanilang pagtakas dahil maaari silang pabagalin nito. Kaya tumanggi si Frank na magmaneho, at dahil nauubos na ang kanilang oras at paparating na ang mga pulis, nagdesisyon ang pinuno na patayin ang isa sa kanyang mga tauhan at itulak palabas ng sasakyan. Matapos ang lahat at nagkasundo na sila, ay agad na pinaandar ni Frank ang sasakyan at tinapakan ang accelerator nito. Bilang isang profesional na driver, nagawa ni Frank na dumaan sa mga makikitid na kalye upang maiwasan ang paghabol ng mga pulis. Ngunit sa isang pagkakataon ay na-corner sila ng mga ito. Pero huwag mag-alala dahil kayang-kaya ni Johnny Sins yan gawa ng paraan, ni Frank pala. Pinalipad nito ang kanilang sinasakyang kotse pababa ng tulay at doon ay tuluyan silang nakatakas sa mga pulis. At matapos maihatid ng ligtas ni Frank ang mga tulisan sa kanilang destinasyon, ang kanilang pinuno na nagngangalang Rendon Labrador ay labis na nasiyahan sa serbisyo ni Frank at nag-alok muli ng karagdagang pera upang dalhin sila sa Boracay. Ngunit tinanggihan ni Frank ang alok, dahil mahigpit nga nitong sinusunod ang kanyang mga rules. Kaya naman napilitan silang bumaba ng sasakyan at lumipat sa isang kotse kung saan naghihintay ang isang lalaking magdadala sa kanila sa Boracay. Sa ibang eksena, makikita si Johnny Sins si Frank sa kanyang tahanan sa Palawan. Pagdating sa bahay, agad nitong nilinis at pinalitan ang plaka ng kanyang sasakyan. Makikitang si Frank ay may secret cabinet na naglalaman ng mga peking plate number na madalas niyang ginagamit sa kanyang trabaho. Kinabukasan, habang nanonood si Frank ng TV Patrol, nakita niya ang balita tungkol sa pag-aresto sa mga magnanakaw na naging kliyente niya noong nakaraang araw, na nagtangkang tumakas sa ibang lugar kasama ang kanilang baguhang driver. Pagkatapos, isang police inspector na nagngangalang Tark Oni, ang pumunta sa bahay ni Frank at tinanong ang tungkol sa kanyang itim na BMW, na eksaktong kapareho ng kotse na ginamit ng mga magnanakaw nang tumakas sila mula sa bangko. Ngunit dahil sa walang matibay na ebidensya laban kay Frank, umalis na lamang si Tark Oni. Hindi nagtagal, nakatanggap si Frank ng tawag mula sa isang inaasahang kliyente na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Nang gabing iyon, nakipagkita si Frank sa lalaki, at nakipag-deal sa kanya na maghatid ng 50-pound na package sa isang Amerikanong lalaki na nagngangalang Darren Betancourt. Humingi si Frank ng bayad na $40,000 at pumayag ang lalaki. Kinabukasan, inilagay ang package sa compartment ni Frank, at binaybay nito ang daan patungo sa kanyang destinasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang biyahe ay napatigil ito. Nang ma-flat ang kanyang gulong at akmang kukunin niya ang ekstrang gulong sa trunk, napansin ni Frank na gumagalaw ang dala niyang package, kung kaya naman na-curious siya dito. At doon ay nilabag ni Frank ang ikatlong rules, binuksan niya ang package, at nakita ang isang babaeng Chinese na nakagapos. Pinainom ni Frank ang babae at nagpatuloy sa pagdadrive, ngunit sa gitna ng kalsada, nauntog ang babae sa trunk ng kotse,
at nang tanggalin ni Frank ang takip sa kanyang bibig, sinabi ng babaeng nagngangalang Leigh kay Frank na kailangan niyang umihi. Dahil naawa sa kanya, pinayagan ni Frank ang babae at pinalabas ito sa compartment, at para makasiguradong hindi siya nito tatakasan ay tinalian niya ito habang hawak niya ang kabilang dulo ng lubid. Ngunit, sinubukan ni Leigh na tumakas, kaya napilitan si Frank na gumawa ng aksyon upang mahuli ang babae pabalik. Gayunpaman, nang dadalhin na sana ni Frank si Leigh pabalik sa kotse, nakita siya ng dalawang pulis. Kaya napilitan si Frank na paralisahin ang mga pulis at inilagay sila sa trunk, kasama si Leigh na nawalan ng malay. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay dumating si Frank sa kanyang destinasyon, at inihatid ang package kay Bettencourt gaya ng napagkasunduan. Nang tanungin ni Bettencourt kung binuksan ni Frank ang package, nagsinungaling si Nang uuwi na sana siya, inalok ni Bettencourt si Frank ng isa pang trabaho, para maghatid ng briefcase na nagkataong nasa parehong direksyon ang daan pabalik sa tirahan ni Frank, kaya pumayag si Frank. Sa daan, huminto sandali si Frank upang kumain at bumili ng inumin para sa mga pulis na nasa kanyang compartment. Habang pabalik sa sasakyan, bigla itong sumabog, na ikinamatay ng mga pulis na nasa kanyang trunk, lumalabas na sa briefcase na ibinigay sa kanya ni Bettencourt. Sinadyang ilagay ang bomba upang patayin si Frank para patahimikin ito tungkol sa package na kanyang inihatid. Isang galit na Frank ang determinadong makapaghiganti sa ginawa nilang ito, kaya't bumalik siya sa lugar ni Bettencourt kung saan pinatay at binugbog ni Frank ang ilan sa mga tauhan nito. Pagkatapos ay ninakaw ni Frank ang isa sa mga kotse na nandoon upang makatakas, ngunit nakita niya si Leigh na nakatali sa likurang upuan ng kotse. Sa gitna ng kalsada, ibinaba ni Frank si Leigh na nakagapos pa rin, ngunit hindi nagtagal, bumalik si Frank na naawa sa kanya, at binuhat ito pabalik sa sasakyan. Pagkatapos ay dinala ito sa kanyang bahay, binigyan ng pagkain at isang kwarto upang makapagpahinga. Sinabi niya din dito na umalis na rin kinabukasan. Nang gabing iyon, nang makatulog na si Frank, lihim na hinanap ni Leigh ang mga gamit nito at nalaman niya na ito ay isang dating sundalo ng Air Force at isa sa pinakamagaling. Naisip din ni Leigh na mabuting tao si Frank. Samantala, binisita ni Bettencourt ang isa sa kanyang mga tauhan na nabuhay sa ospital upang tanungin kung sino ang umatake sa kanyang tirahan. Matapos malaman na si Frank ang umatake, pinatay ni Bettencourt ang kanyang tauhan upang hindi ma-report sa pulisya ang anumang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Kinabukasan, nang si Leigh ay naghahanda ng almusal, bumalik si Tarquini sa bahay ni Frank, at pinaghihinalaan ito matapos makita ang kanyang sasakyan na nasunog sa isang lugar na hindi kalayuan sa tirahan ni Frank, at ang mga bangkay ng dalawang pulis ay natagpuan sa kanyang trunk. Pagkatapos ay sinabi ni Frank na kahapon ay nagpunta siya sa lugar na tinutukoy nito at sinabing ang kanyang sasakyan ay ninakaw habang siya ay naroon. Hindi naniwala si Tarquini sa kanya at muling tinanong si Frank, ngunit pagkatapos, lumitaw si Leigh at sinuportahan ang alibay ni Frank, sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang chef at ang bagong jowa ni Frank. Nang hindi nakahanap ng anumang katibayan na maaaring mag-ugnay kay Frank sa nangyari sa kanyang sasakyan, tuluyang umalis si Tarquini sa kanyang bahay. Pagkaalis ni Tarquini, agad na sinabi ni Frank kay Leigh na umalis na sa kanyang bahay. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang bahay ni Frank ay inatake ni Bettencourt at ng kanyang mga tauhan at walang habas na pinagbabaril. Agad namang dinala ni Frank si Leigh para magtago sa isang ligtas na lugar, pagkatapos ay inutusan ni Bettencourt ang kanyang mga tauhan na magpaputok ng mga missile upang sirain ang bahay nito. Halos hindi makatakas sina Frank at Leigh nang pinaputukan sila ng mga missile, bago sila tuluyang nakarating sa daanan sa ilalim ng tubig, kung saan inihanda ni Frank ang kanyang kagamitan sa pagdive para sa isang emergency, at lumangoy sa pinakamalapit na safe house. Pagdating doon ay masama ang loob ni Frank dahil sa pinasok niyang gulo dahil kay Leigh, ngunit maya-maya pa ay inalis ni Leigh ang kanyang kasuotan at alam na this, nag-TikTok ang dalawa. Kinabukasan, tinawag sina Frank at Leigh sa istasyon ng pulisya upang humarap kay Inspector Tarquini, at magtanong tungkol sa nangyari sa bahay niya. Tinanong siya nito tungkol sa nangyari sa kanyang bahay at ano ang koneksyon niya sa mga grupong yon. Ngunit sinabi ni Frank na, nang maganap ang insidente, nagsuswimming siya sa dagat kasama si Leigh, kaya hindi niya alam kung sino ang gumawa nito. Sa pangalawang pagkakataon, muling hindi naniwala si Tarquini sa mga sinabi ni Frank,
ilang sandali pa ay naputol ang kanilang pag-uusap nang ipatawag si Tark Oni ng kanyang superior. Sinamantala ni Lei ang pagkakataon na gamitin ang computer ni Tark Oni upang mahanap ang impormasyon tungkol kay Bettencourt, at sa isang iglap, ipinakita nito ang impormasyon kay Frank. Pagkatapos noon, pinayagan ng umalis sina Frank at Lei dahil walang sapat na ebidensya na nakita sa kanila. Gusto nang matapos ni Frank ang gulong pinasok, kung saan balak niyang itayo muli ang kanyang villa at magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos ay pinayuhan si Lei na lumayo na, sa halip na makisali pa sa gulo at ilagay ang kanyang buhay sa panganib. Bago sila maghiwalay, isiniwalat ni Lei na si Bettencourt ay isang human trafficker na may 400 Chinese na bihag at nakakulong sa mga shipang container, kabilang ang ama ni Lei at ang kanyang mga kapatid. Dadalhin sila ni Bettencourt sa isang lugar at ibebenta ang mga ito upang gawing aliping sa gigilid. Nang marinig ito, naawa si Frank kay Lei at nagpasyang tulungan si Lei na iligtas ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, pumunta sina Lei at Frank sa opisina ni Bettencourt. Pagdating doon, agad na binanata ni Frank si Bettencourt at tinutukan ito ng baril, habang hinanap ni Lei ang mga files patungkol sa container na may hawak na 400 Chinese, kasama ang pamilya nito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Bettencourt kay Frank na ang ama ni Lei na si Kwai, ay isa ring human trafficker at kasosyo sa krimen ni Bettencourt. Nagulat si Lei sa narinig, habang naisip naman ni Frank na niloko lang siya ni Lei. Gayunpaman, nang dumating si Kwai kasama ang kanyang mga tauhan, sa halip na yakap, tinutukan ni Lei ng baril ang kanyang ama, ngunit nasindak siya ng kanyang ama, dahilan upang ibaba ang kanyang sandata. Nagtagumpay ang mga tauhan ni Kwai na pigilan si Frank, kung saan sinabi ni Bettencourt na mayroon lamang 375 na Chinese sa container. Sa kabilang banda, si Tark Oni, na nalaman ang tungkol kay Bettencourt mula sa kanyang computer, na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa lalaki, ay nagmadali itong pumunta sa headquarters ni Bettencourt at natagpuan si Frank na walang malay. Nang dumating si Tark Oni, inakusahan ni Kwai at Bettencourt si Frank ng pagkidnap kay Lei at sinubukang i-blackmail. Pagkatapos ay inutusan ni Tark Oni ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Frank at ikulong ito. Nang magkamalay si Frank, pinilit siya ni Tark Oni na sabihin sa kanya ang nangyari. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Frank ang lahat kay Tark Oni, at sinabi sa kanya ang tungkol sa daan-daang mga inchik na bihag sa mga container at malapit ng ibenta bilang mga alipin. Na-realize ni Tark Oni na mas mabilis na malulutas ni Frank ang kaso kaysa sa pulis, kaya't pumayag si Tark Oni na tulungan si Frank na makatakas mula sa bilangguan. Nagpanggap siya bilang isang bihag at pagkatapos ay pinalaya niya ito. Nang gabing iyon, nakahanda na ang lahat. Sinundan ni Frank si Bettencourt at ang kanyang mga tauhan sa pantalan sa Subic, kung saan ilalagay nila ang mga container sa mga truck. Gayunpaman, nakita agad si Frank ng kalaban, kaya hindi na iwasang magkaroon ng matinding labanan at shootout sa pagitan ni Frank at ng mga tauhan ni Bettencourt. Sa pagtatangkang patigilin ang truck sa pamamagitan ng pagtalon dito, nagkaroon ng problema si Frank, at nagawa siyang mailaglag ng mga tauhan ni Bettencourt. Mabuti na lang at bumagsak ito sa taas ng isang umaandar na bus, kaya naman sinundan siya ng mga tulisan, at nang abutan siya ng mga ito ay nagpatuloy ang matinding labanan. Sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, sa wakas ay nagawa ni Frank na pabagsakin ang mga kamote. Ngunit pagkatapos, ipinadala ni Bettencourt ang kanyang mga armadong tauhan. Pinilit naman ni Frank na tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Pagkatapos, nagnakaw si Frank ng isang lumang kotse, at sinubukang habulin ang truck na nagdadala ng mga container. Ngunit pagdating ng umaga, nasira ang sasakyan sa isang malayong lugar. Nakakita naman si Frank ng isang maliit na eroplano na lumilipad patungo sa isang sakahan, kaya't sinundan niya ito. Nang makita ang may-ari, tinutukan niya ito ng baril at inutusan ang lalaki na paliparin ang eroplano sa highway, at sinundan ng isang truck na may dalang mga container. Matapos makalapit, nagparachute si Frank at lumapag sa ibabaw ng isa sa mga truck. Mabilis na pinabagsak ni Frank ang driver ng container. Ngunit sa mga oras na iyon, naroon si Bettencourt at sinubukang pigilan si Frank. Matapos ang isang mahaba at mabangis na labanan, sa wakas ay napatay ni Frank si Bettencourt sa pamamagitan ng paglaglag nito palabas sa umaandar na truck, pati na rin ang ilan sa kanyang mga tauhan. Matapos mabawi ang pagkontrol sa truck, dinala ni Frank ang container sa ligtas na lugar. Ngunit nang malapit nang makalabas si Frank sa truck, tinutukan siya ni Kwai ng baril at dinala sa gilid ng isang bangin, at dito siya balak patayin upang pagtakpan ang kanyang krimen.
Inutusan din nito ang kanyang mga tauhan na patayin si Lei, dahil ang kanyang anak na babae ay hindi sumusunod sa kanyang utos. Nang papatayin na siya ni Kuai, saka naman dumating si Lei at atubiling binaril ang kanyang ama, dahilan upang mawalan ito ng buhay. Pagkatapos nito, dumating si Inspector Tark Oni kasama ang mga pulis, at nagmadali silang iligtas ang mga taong nakakulong sa 2 container. Binati nila si Frank sa ginawang kabutihan at katapangan nito. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka